Ano nga ba ang dahilan ng biglaang pagkagalit ng mga tao sa isang content creator na mayroong mahigit 18 million total followers sa kanyang mga social media accounts? Ito nga ba ay dahil ayon pa sa nakararami ay sobrang corny daw ng kanyang mga jokes? O kaya naman dahil sa kanyang humor na pinaglalaroan ng boundary ng pagiging nakakatawa at mga jokes na nakaka-offend na sa iilang mga tao? Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ng ilang mga beses na malapit mag-cancel ang isa sa pinakasikat na content creator sa loob ng Pilipinas. Eto ba yung Team Payaman from Temu? OA, ang ingay masyado. OA kasi, ang materialistic na masyado. For the money na lang ang contents. Simula nang sumikat si Sir Gavin dahil sa kanyang mga family vlogs at sa pag-prank nito sa kanyang mga family members, sa milyon-milyong mga taong nanonood ng kanyang mga videos, hindi talaga natin may tatago na hindi niya kayang pasayahin ang lahat ng taong ito. At dadating talagang panahon na magkakaroon ito ng mga haters. Ngunit, justifiable na ba ang dahilan ng pagagalit ng mga tao kay Sir Gavin? Noong June 7, 2024, Sir Gavin started a live stream sa loob ng TikTok at habang nagpapatuloy ang live stream na ito, he decided na halikan ang picture ng isang member ng sikat na girl group na ang tawag ay BINI. Nang dahil sa video ito, inulan ng backlash ang mga social media accounts si Sir Gavin nang dahil sa pagdisrespect daw nito sa kanilang mga idol na kung saan hindi lamang mga fans ng BINI ang na-offend dito kundi pati na din ng iilan sa kanyang mga fans. At ayon pa sa kanila, real fan ako ni Sir Gavin pero hindi sa part na ganyan na sobrang off na talaga. I know, bias niya si Mika pero hindi dapat ganyan. Nakaka-disappoint, parang nakakabastos talaga. Isa pang bagay na hindi din nagustuhan ng kanyang mga audience ay dahil sa panahon daw ito, mayroon na palang partner si Sir Gavin. At ayon pa sa kanila, may girlfriend ka Gavin. I mean, it's okay if magkakagusto ka kay Mika kasi maganda naman talaga siya. Pero sana naman hindi binabastos. You're a good person, Sir Gavin. We are waiting for your explanation. Please, wag mong bastusin ulit ang Mika namin. At habang marami namang mga tao ang nagagalit sa kanya, other influencers think na nag-o-overreact lamang daw ang mga taong ito. At ayon pa sa kanila, hindi naman to bagong thing. Alam mo naman minsan talagang lalabas yan. Pero para yung ka-OA natin, para ilabas, di ba? Yung ka-OA natin para sabihin na sinesexualize na siya agad. Sino ka para magsabi nun? Ganun lang ba kababaw ang tingin ng Bloom sa kanilang pagpapakita ng kanilang pagfa-fanboy, kanilang pagfa-fan sa mga ganyang bagay? Ako nga, hinalikan ko nga si Jimin eh. Di ba sa picture? O ano problema doon? Yan ay hirap kasi lalaki. Hindi lamang din isang influencer ang nag-a-agree na nag-o-overreact lamang mga fans ng BINI at ilang mga fans si Sir Gavin dahil ayon din sa isang TikTok influencer na ito. Are we overreacting? Never nyo pa bang nagawang i-kiss yung mga picture ng mga idol nyo? Kasi ako, oo nagawa ko na yun kay Stel. Uy, hindi ko nga lang ni-record. Pero may mga videos ako dito na may ganun. Kinikiss ko ng bigla, ganun. Sa panahong ito, wala naman talagang ginawa si Sir Gavin na nakaka-offend sa majority ng kanyang mga audience. At parang hinahanapan lamang nila ito ng butas at kaunting pagkakamali para gawa ng issue dahil sa sobrang sikat nito. Dahil makikita naman natin sa mga larawang ito na hindi na bago ang paghalik ng isang fan sa mga litrato ng kanilang mga idol, making other people think na double standard lamang daw ang mga tao. Double standard kapag Sir Gavin objectifying, sexualizing, kapag babae buntisin mo ako Jimin, galit na galit kay Sir Gavin. Pero pag sila, buntisin mo ako Jimin. Sobrang tagal nang nagva-vlog ni Sir Gavin. Tapos di nila mag-gets na joke lang lahat ng yan. Alam naman natin na ganyan talaga siya magbiro, lalo na kung nagko-content siya. Tapos pag sila gumawa, okay lang. Tama naman may mga instances talaga na nagsisexualize ang babae. Pero ito, pinapababaw mo yung ganong klaseng issue pag sinasabi mo mga ganitong bagay. Hindi ka pwede magbato-bato na ng word na yun na ikaw yung nakakaramdam para doon kay BINI Mika. Nang dahil din sa pag-explain ng mga influencers, tuluyan na nang nakaligtas si Sir Gavin sa controversy na ito. Ngunit nung dumating na naman ang araw kung saan nasangkot na naman siya sa isang issue, muntik na talaga itong mapahamak.
Noong June 8, 2024, kinabukasan lamang matapos mangyari ang kanyang issue, Ninong Ry uploaded a video titled Kapinpin Brothers. Hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera, na kung saan naging guest ni Ninong Ry sila Sir Gavin at ang kanyang mga kapatid. Sa panahong ito, wala pang nakakapansin na mayroong mali sa mga sagot ni Sir Gavin until dumating ang araw noong September 1, 2024 nang may isang page na nag-post sa Facebook attaching a picture ng interview nila and stated na, ang corny nyo na, hipokrito ba kayo? Sa mga naka-attach na picture na ito, pinapakita niya ang mga katagang sinabi ni Sir Gavin sa video ni Ninong Ry habang ini-interview sila nito. Kung saan ayon pa kay Sir Gavin, hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala, Ninong, nun. Agree ako dyan. Pero sige, explain mo. Kasi, Ninong, sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera nun. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. Kung sino matatalo, siya po yung magluluto. Hindi rin ako naniniwala, Ninong, na malungkot ang mga walang pagkain. Kami na, Ninong, ang pagkain namin, asin, kanin, mantika ng baboy, tsaka toyo. Ibabahog lang sa kanin, lalamutakin, pwede na. Pero masaya kayo. Sobrang saya naman, Ninong. Meron kaming 3 pasit kanton. Titipirin namin yun kung sino manalo sa sugal, sino magluluto. Napakasimple, Ninong, ng buhay. Nasa iyo na lang kung paano mo pasasayin yung sarili mo. Kaya hindi ako, Ninong, naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi rin ako naniniwala na malungkot ang mga walang pagkain. Ang mga katagang ito ang naging dahilan ng pagbati ko sa kanya ng mga tao sa social media, na kung saan ayon ba sa kanila, sige nga, kung masaya walang pera, balik kayo sa dati nyong buhay. Kasi may pera na sila. Paano kung hindi sila nag-boom sa social media? Makakapagkwento ba sila ng ganyan at masasabi pa ba nila masaya kahit walang pera? Mahirap maging mahirap. Huwag niyong niroromanticize ang kahirapan. Walang masaya sa pagiging mahirap. Wala kang makikitang tao na kasalukuyang mahirap ang magsasabi na masaya maging mahirap. Sa paanong paraan naging masayang matulog na kumakalam yung sikmura kasi wala kayong pambili ng pagkain? Sa paanong paraan naging masayang mga lakal, mangutang para lang may pangbiling ulam sa pang-araw-araw? Nasasabi mo yan kasi ikaw sa sarili mo marami kayong pera. Marami kayong perang pambili. Kung talagang naniniwala ka na masayang maging walang pera, walang pambili ng ulam, walang pangkain, edi sana yung mga kinikita mo sa vlogs, pinamimigay mo sa may hirap. Para kayo sa sarili ninyo, wala kayong pambili ng mga kung ano-anong meron kayo ngayon, di ba? Masaya naman ho pala kayo sa ganun eh. Walang pera, asin lang inuulam, instant noodles, eh bakit yung mga kinikita ninyo kung ano-ano yung mga pinagbibili nyo ngayon? Although maraming mga tao ang nagagalit kay Tito Mars, hindi talaga natin may tatago na tama naman ang mga sinabi niya sa video ito. Yun ay kung babase lamang tayo sa isang parte ng video na iyon at kung hindi natin aalamin ang buong konteksto ng video ni Ninong Ry na kung saan naman na-explain din ng maayos ni Paulul. Kulang pa yung kanyang pagsabi doon eh. Maganda naman yung kanyang entrada na kahit sa hirap ng buhay, magandang maging positive ka o magandang isipin na meron pang bukas. Huwag kang magmumukmok kasi ang pagmumukmok ay hindi magiging active na pag-ayos ng buhay mo sa ngayon. Pero syempre, pwede mo rin tignan yung kanyang sinabi na hindi ako naniniwala na hindi masaya mga walang pera, na pag ikaw ay walang pera, dapat maging masaya ka pa rin. Ang dapat natin isipin dito ay yung saya na tinutukoy niya ay isang mindset. Isa yun sistema. Hindi yun sa pagpikit ng ating mga mata sa mga kalungkutan o sa hirap na pinagdadaanan natin at wala tayong gagawin. Ito ay bubuksan natin yung ating mga mata, titignan natin yung nangyayari at gagawa tayo ng aksyon o ng solusyon paano natin malalagpasan yung mga hirap na ito. Dito mo makikita na hindi naman pala ganun kaganda yung pagkakabuo nila sa kanilang litanya. O alam ko na sana pinractice pa nila, sasabihin nila. Pero yun nga, kita mo 2 months ago pa to. So alam mo na kinailangan pa nitong malagay sa ganitong paraan. Diba? Malagay sa isang post, i-highlight lang tong particular na segundo na ito sa 1 oras at kalahati na podcast kay Ninong Ry bago ito nag-viral ng ganito at nagkaroon ng issue. Sa 2 beses na nagkaroon ng issue si Sir Gavin, makikita natin na ang lahat ng ito ay parang pinipilit lamang ng mga taong nagagalit sa kanya para magkaroon nito ng issue at patuloy lamang nilang pinapalaki ang mga maliliit na issue para pag-usapan sa internet. At habang ganito naman ang masasabi natin sa pinakauna at pangalawang controversy ni Sir Gavin, sa pangatlo naman ay hindi na natin masasabing nag-overreact lamang ang mga taong nanonood sa kanya. Noong May 12, 2025, Sir Gavin uploaded a video titled Slide, na kung saan pinapakita niya ang pag-slide ng isang bata sa isang chair habang tuwang-tuwa sila sa kanilang ginagawa sa background. Tanong mo kung ano ginagawa!
Slide dyan. Sige, slide ka na. Slide dyan. Ang dahil sa video ito, nagkaroon ng dalawang panig sa pagitan ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Mayroong iba na pinoprotektahan siya, stating na, wala naman po ako nakikita na masama sa slide video ni Sir Gavin. Marami lang isip nyo kaya ganyan reaction nyo. Yoga chair tawag nun. Ngayon ko nga lang nalaman na chair tawag na ilan dyan. Upuan lang yan. Kinagawa nyo pa ng issue. At mayroon naman ding iba na pinangangaralan siya, stating na teacher pa man din siya. Tsaka yung GF niya na pamangkin yung bata, dapat pagsabihan niya ng GF niya. Habang para sa iilan ay tinatawag nila itong yoga chair. Kung hahanapin natin ito sa Google, makikita natin na ginagamit talaga ang upuan na ito para sa at base din sa video ni Sir Gavin na pinamagat ang upuan, makikita natin na pinaglalaroan nila ito at nilalagyan ng lotion na parang nagmumukhang Sa part pa lamang na ito, alam na natin ang pinapahiwatig nila at hindi ito pag-yoga. Bakit? Para mo akong gamit na gamit. Pag ganun, dito. Ano yun? Bakit alam mo yun? Ha? Alam mo? Hindi, baka lang. Ilang araw lamang nakalipas, sa kabutihang palad ay naging accountable naman si Sir Gavin sa kanyang pagkakamali and uploaded an apology post sa kanyang Facebook page, stating na, magandang araw po mga ma'am and sir. Gusto ko lang po mag-sorry sa video reels na pinost ko po ng mga nakaraang araw na ang title po ay slide. Aminado po kung biglaan ko po yun in-upload sa mga oras na iyon at hindi ko po agad naisip ang kamalian ko. Maraming salamat po sa lahat ng pagtama at pangaral niyo po sa akin. Lahat po ito ay magiging isang malaking aral po sa akin na babaunin ko po sa tinatahak po naming landas. Muli po, patawad po at hindi na po mauulit. Nang dahil din sa apology na ito, patuloy na nga siyang pinatawad ng mga tao with comments reading, wala namang perpekto, lahat ng tao nagkakamali at natututo sa mga pagkakamali. At lahat tayo nagkakamali, walang masamang humingi ng tawad pero wala na tayong magagawa, mahal mo na. Kaya sana naman ay maging aral din ito sa kanya na pag-isipan muna lagi ang mga content na kanyang gagawin bago ito ipalabas sa social media dahil hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nito sa milyon-milyong mga tao sumusubaybay sa kanya.